Nung maliit ako, hindi ko alam na mahirap pala kami. Akala ko, ganito lang talaga yung buhay. Ang akin pong ama ay isang karpintero and ang aking ina ay isang kasambahay. Nung pumasok po ako ng high school sa isang prestigious school bilang isang scholar, dun ko naramdaman and nakita na may pagkakaiba pala yung status ng aming pamumuhay at status ng aming mga kaklase. Doon ko na feel yung insecurity, na dumating yung point na tinatago ko yung ulam ko, na delata or mga sardinas, kasi nahihiya ako. Naalala ko pa rin yung araw na kinausap ako ng aking ama, na sinabi nila na hindi na nila ako masusuportahan sa pag-aaral. At that point, nag-pray ako and sinabi ko kay Lord na gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. And then I can still remember that night na pumunta ako sa youth service ng Victory Lipa habang iniisip ko kung makakapag-aral pa ako. And at that night, hindi ko makakalimutan na in-announce ng isang sa pastors namin na may real life scholarship pala. And then, from that on, I know, ito yung answer sa pinagdadasal ko na makapagtapos ng pag-aaral. And that is the turning point of my dreams and of my life. Na may pag-asa pa pala, na hindi lang pala yung buhay hanggang dito na lang, na kaya din pala naming makapagtapos ng pag-aaral, na may mga tao pala na willing tumulong para ma-achieve namin yung mga pangarap namin. Mas na-establish po yung confidence ko din. Dati po, sobrang insecure ako. So, from insecure me, naging confident me na po ako. Sa tulong ng Real Life, nakagraduate ako ng college with honor. And now, we have a small business ng asawa ko. Through God's grace and provision, we are seeing success in this venture. Maraming salamat sa mga Real Life partners na tumulong baguhin ang kwento ng buhay ko. Romans 5:3 says, suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character, hope. May perseverance finish its work in our lives, especially in the lives of our scholars. May we continually be a blessing to future generations as a church.